Paano natin mapoprotektahan ang ating mga sarili sa mga taong nagtatraydor sa atin? At paano natin malalaman na tinitira na tayo patalikod ng isang tao? Ano-ano ba ang iba't ibang mga palatandaan na traidor ang isang tao? Alam nyo ba na mas matindi ang sakit na mararamdaman mo pag ang isang taong malapit sa'yo o sa buhay natin ang magtatraidor sa atin? Alam naman natin na, alam ko na marami din nakakaalam, maraming mga taong matalas ng isipan, pero marami pa rin hindi alam, lalo na yung mga nabubulag-bulagan dahil sa sobrang pagmamahal kanilang mga jowa. So ngayon, pag-usapan natin. So una, kung paano sila mag-react. Minsan kasi either jowa mo siya, karelasyon, asawa, or kaibigan, kapamilya, kamag-anak, or kakilala, hindi maiwasan nandun yung tirahan o traidoran kasi nga tao lang tayo. Pero paano ba natin maiwasan o paano natin malalaman na tinitira na tayo ng isang tao nang sa ganun maiwasan natin sila or hindi na tayo magmukhang tanga or kawawa, di ba? So, isa na niyan yung paano siya mag-react sa mga bagay-bagay, di ba? Kasi minsan pag kausap mo yung isang tao, pag alam mo kung may ginagawang hindi maganda sa'yo, unang-una balisa habang kausap ka kasi nga nahiya siya sa'yo or may kasalanan kasi siya sa'yo kaya ganun, tapos hindi makatingin ng diretso, yung tinipong act of feeling guilty, feeling nila pinapatamaan mo sila, halimbawa post sa Facebook or may sinasabi ka na natatamaan sila, feeling nila sila yung pinapatamaan mo kahit hindi naman, kasi nga guilty sila kasi nga may ginagawang katraidoran sa'yo. Tapos yung iba naman, pag kinumpronta mo, kung makareact ay wagas, nagagalit agad yung iba. Tapos kadalasan pa nga tumataas ang boses or pasigaw na dahil nga guilty. Yung iba naman inuunahan ka para hindi ka na makabuelo. Tapos nag-iiba ang pakikitungo sa'yo. Tapos minsan hindi may paliwanag na pagbabago ng ugali niya at pakikitungo sa'yo. Something strange, kakaiba. At nararamdaman mo ito. Kasi syempre, meron tayong ika nga nila defense sa sarili na kusang nararamdaman natin yung isang tao kung ito ay totoo o genuine sa atin o hindi. Tapos, yan lamang ang iilan sa palatandaan na may tinatago ang kaibigan mo, either best friend, jowa mo, jowa, lalo na sa mga jowa, masyadong malihim, diba? So, kasunod, umiiwas sa'yo. Sa mga kaibigan or jowa mo, kahit sa mga magjowa or mag-asawa, nangyayari din ito, yung umiiwas sa'yo. Bakit? Halimbawa, pag tinanong mo kung anong problema, bakit parang may nagbago sa'yo o sa kanya, iniwasan ka niya. Tapos, sasagutin ka lang na walang problema. Diba? May mga ganun. Ano bang problema? Bakit parang nag-iba ka? Wala. Okay lang ako, wala tayong problema, ganon. Pero deep inside, meron na pala. Ayaw niya lang sabihin. Kasi nga, baka mabuking, ayaw niya pag-usapan, di ba? Ang pag-iwas ay common na sign sa taong ayaw sa'yo, na may ginagawang kababalaghan sa'yo, nag-traitor sa'yo, lalo na kung jowa mo ito, karelasyon asawa, best friend, o kamag-anak or kapamilya, tapos biglang nag-iba sa'yo, di ba? Kung si Jowa ng lamig na, tumatalikod pag tulog nyo, nako, ito na yon. Ayun. Speaking of pag natutulog, kasi kadalasan pag umpisa pa lang kayo close, magkayakap, pag matutulog, magkayakap, magkaharap pa. Pero, alam nyo ba na ang pinakaunang palatandaan na nagluloko si Jowa is pag natulog kayo na tumatalikod, tinatalikuran ka. Either masama ang loob sa'yo, may ginagawang kasalanan, or ayaw na niya sa'yo. Ganon yun. Based on my research to Tapos, yun nga, kung si Jowa nanlalamig na tumatalikod pag tulog nyo or ayaw sumabay sa pagkain at panaiwas sa'yo na di mo alam ang dahilan, nako, malamang may ginawang milagro o nag-traitor na sa'yo. Tapos, hindi na nagsishare o halos hindi na nakikipagkwentuhan tungkol sa buhay-buhay. Kasi, syempre, pag nung bago lang kayo, halos kulang ang isang araw para sa kwentuhan yung dalawa. Hindi na uubusan ng topic tungkol lang sa kung ano-ano, kung saan-saan na kayo nakakarating. Tapos biglang nag-iba, di ba? Imbis na mag-focus sa relasyon nyo na maging strong, ay
hinahayaan niya lang ito na tuluyang masira, o 'di ba? Kasi nga wala na siyang pakialam o may ginagawang kababalaghan o katrayduran either sa best friend mo or yung jowa mo. Pero kalimitang nangyayari ito sa mag-best friend, mag-asawa or sa mag-jowa na biglang ganito ang nangyayari. So, siyempre mararamdaman mo rin naman talaga ito na wala na siyang pakialam sa relasyon niyo, kahit sa kaibigan mo or sa jowa mo, 'di ba? Kaya 'yun ang isang palatandaan din. Tapos pangatlo, yung sobra-sobrang mabait sa'yo. 'Pag mga taong sobrang mabait sa atin, sobrang thankful tayo. Pero ingat ka, kasi nga ika nga, lahat ng sobra ay masama. Yung iba naman 'pag may kasalanan sa atin or sa'yo, ay masyadong magpakabait para di mahalata, o 'di ba? Na may ginawang katrayduran. Minsan naman masyadong mabait kasi gustong bumawi sa mga nagawang kasalanan or dahil nga nagi-guilty kaya kailangan niyang gawin magpakabait para hindi mapagdudahan. Yung iba naman magpakabait ng sobra upang hindi mo malalaman na may ginagawang katrayduran sa'yo. Kaya ingat dahil hindi lahat na nakangiti sa'yo ay kaibigan mo or totoo sa'yo. Yung iba lihim na traidor, 'di ba? Yung iba naman kailangan nila magpakabait para maging close ka, para hindi nila mahalata na kinakaibigan ka lang dahil may kailangan sa'yo or may gusto silang malaman sa'yo. Kung sa Bisaya pa, pangahuyan ra ka mo na nga i-close ka. Kaya dapat maging mapagmatsyag at talasan ang pakiramdam dahil maraming fake ang kaibigan para lamang madali kang mahulog sa bitag nila. Tapos, maswerte ka na kung tunay at galing sa puso ang pinapakitang kabaitan. Pero, kung mabait lang sa'yo dahil may kailangan at pag nakuha na ito or ang gusto niya ay ilabas na niya ang lahat ng sekreto mo na ipinagkatiwala mo sa kanya dahil nga friend mo siya or dahil naging jowa mo siya. So, lalo na pag magkarelasyon kayo, syempre, mga sekreto mo tungkol sa buhay mo, alam niya. Pag nagkasira kayo, or tinatraitor ka niya, syempre, wala na. Finished na. Wala na sekreto, vulgar na. Sa pangapat naman, nakablock ka sa kaniyang social media accounts. For example, sa Facebook. Ang Facebook ang pinakasikat, 'di ba? So halimbawa sa Facebook, nagtataka ka kung bakit hindi mo na siya nakikitang nag-post sa Facebook niya. Tapos malaman-laman mo na lang na nakablock ka na pala. Aray. Tapos isang palatandaan na may tinatago siya sa'yo o ayaw na niya sa'yo. Tapos ang malala pa, pag kinumpronta mo, sabihin niya sa'yo na wala na raw siyang Facebook, deleted na. Pero malaman-laman mo sa iba na palagi pa pala siyang online or naka-Facebook. Next, bantay sarado ang cellphone. Maraming ganito sa magjowa. Kadalasan to sa magjowa nangyayari. Normal lang naman na hindi i-share ang password or nilalaman ng cellphone. Pero kung sobra-sobra na at halatang may tinatago sa'yo, na feeling guilty pag hinahawakan mo yung cellphone niya, lalo na kung mag-asawa, magkarelasyon, or magjowa. Iba na yun. hindi naman niya kailangan mag-alala na hawakan mo ang cellphone niya kung talagang mahal ka niya at wala siyang ginagawang kalokohan, di ba? Kasi nga, ikaw at siya ay naging isa, di ba? So, ano pang ipag-aalala niya? Pero kadalasan lumalayo at ayaw iparinig sa'yo pag may tumatawag sa cellphone ay iba na yan. Pag malihim siya sa'yo, lalo na kung partner mo siya, malamang may ginawang katraidoran, di ba? Sinasabi ng iba, malalaman mo kasi hindi naman lahat ng tao ay galit sa'yo, di ba? May mga tao pa rin na concern sa'yo, so sinasabi nila sa'yo. So, kung minsan may mga nagsusumbong sa'yo o nalalaman mo galing sa iba. Kung minsan, fake news, pero kadalasan totoo. Dahil ika nga sa kasabihan, walang usok kung walang apoy, 'di ba? May mga taong mahilig lang talaga manira ang relasyon, lalo na kung inggit sa'yo or gustong sirain yung relasyon nyo. Pero kadalasan, lalo na kung close mo at mabait sa'yo, ay nagsasabi sila ng totoo dahil nga pinaalalahanan ka lang nila dahil concerned sila sa'yo at ayaw kang masaktan. Pero bago ka maniwala, dapat talasan mo muna ang isipan at pakiramdam at huwag basta-basta magagalit. Imbestigahan mo muna, 'di ba? Huwag kang atat susugod o manigaw or mang-away. Pakiramdaman mo muna. Mas maganda nga kung hindi mo kumprontahin agad-agad. Pakiramdaman mo kasi kung kumprontahin mo agad ay gagalingan ang pagtatago niyan. Ito 'yon, madalas nangyayari talaga. Kahit ako, I hate liars talaga.
So, madalas nagsisinungaling sa'yo. Lalo na sa magjowa, sa mag-best friend, pag nangyayari to, alam na nagtatrydor sa'yo, may ginagawang kalokohan. Kung malaki ang ipinagbago ng katapatan niya sa'yo, kung dati halos lahat ng nangyayari sa buhay niya ay kinikwento, ngunit biglang naging malihim sa'yo. Ngunit, nahuhuli mo pa na nagsisinungaling. Malamang nagawa na niyang mag-trydor sa'yo. Sa simpleng pagsisinungaling pa lang, ka-trydoran na yun, di ba? Kung nahuli mo na siya na nagsisinungaling sa'yo ng maraming beses, boom! Patay. Confirm. Alams na. Tinatrydor ka na niya, tinitira ka na niyang patalikod. So, yun nga. Kayo pa man, mag-move on ka na. Diba? At least kung mangyari yung worst, yung mas masakit, hindi na ganun kasakit. Hindi ka na mabibigla kasi kayo pa man, nag-move on ka na. Diba? Tapos kahit simpleng pagsusunungaling, kagaya na lang na sa kung sino ang kasama, saan siya galing o pupunta, o kahit pagsusunungaling kung paano ginastos ang pera niyong magjowa, mag-partner, isa na yung palatandaan na tinatrydor ka na niya. Hindi na siya open sa'yo. So, yun, isang palatandaan na trydor ang isang tao. Tanda ito ng pagtataksil sa buhay mo, di ba? Alam mo naman natin na honesty is the best policy or honesty is the best foundation in any relationship. Pag wala yan, magiging failed or disaster ang inyong relasyon. Pangwalo, sadyang ayaw ka isali. Sa lakad ng magkakaibigan o partner in life, like jowa, may mga times talaga na hindi ka kasama sa lakad nila. Lalo na kung may kinalaman sa trabaho. Pero kung napapansin mo na sadyang halos lahat ng gatherings or pag-uumpukan o lakad niya o nila ay hindi ka na sinasali, kabahan ka na. Kasi something fishy na, di ba? Lalo na kung nakasanayan mong halos lahat ng lakad o activities nila dati ay kasama ka. Tapos biglang mag-iba, biglang ganun. Hindi ka na sinasama. So, ibig sabihin may kakaiba nang nagbago. So, maging matalas ang isipan. Isang palatandaan kasi na tinatrydor ka na. Or may tinatago or ayaw sa'yo. Pag ayaw sa'yo ng isang tao, ibig sabihin may ginawang katrydoran, di ba? Tapos minsan ayaw nila sa'yo dahil hindi nila gusto ang ugali mo. So, sa simpleng ganun, it's a first sign, first move na tinatrydor ka na nila. Tinitira ka pa talikod, di ba? Hindi ka kino-confront kung anong ayaw nila sa'yo. Yun ang mga palatandaan na tinatrydor ka na dahil ayaw ka nila makasama. Diba? Or else may tinatago talaga sila sa'yo. Pang-siyam, biglang mag-iba ang trato sa'yo. Diba? Kung dati sobrang close, sobrang bait sa'yo, tapos biglang dati napakataas ng tingin sa'yo, tapos mataas ang tiwala o mataas ang respeto sa'yo, tapos bigla itong mag-iba sa pakikitungo sa'yo. Nandiyan yung sisiraan ka sa iba, maliitin ka na, bully na sa'yo, tapos nagagawa na niyang magbitiw ng masasakit na salita. So, yun ang kawalan ng respeto sa'yo ay isang palatandaan na kaya kanyang trydorin. Pag masyado na siyang mapanakit sa'yo sa lahat ng aspeto, it's either emotional, verbal, physically, or kung ano pa man yan, wala na. Finish na. So, confirm. Nagawa ka na niyang trydorin.